Magandang araw sa lahat. Ito naman Pamalas TV. Ayan, mayroon naman tayong i-share sa inyo kung paano tayo nagtatanim ng luya na marami ang laman at malalaki. Ayan. Dahil dito sa amin guys, ang lupa dito sa amin ay medyo matigas kapag tag-araw. Dahil iba yung texture ng lupa natin dito, medyo pula ang lupa natin dito sa aming lugar. Kaya kapag nagtatanim tayo ng luya dito na nirerikta natin sa lupa, kahit buhaghagin natin, kapag inabutan ng tag-araw ay tumitigas ang lupa. Kaya ang nangyayari, maliliit ang kanyang laman dahil hindi nakakabuelo dahil sa tigas ng lupa. Kaya nag-iisip tayo ng paraan kung paano natin to mariresolba para marami ang laman at malalaki. Ito nga ang ating ginawa. Itinanim ko muna to sa lupa. Nang tumubo na siya, nilagyan natin ng ipa o bulok na ipa, yung balat ng palay. Ito ang ating ginawang pang buhaghag dito sa puno ng ating luya. Kaya maganda ang naging resulta dahil ito ay magsisilbi pang pataba sa kanila, dahil ito ay magandang organic rin itong pampataba sa ating mga gulay o anuman tanim. Kaya ang naging resulta talagang maganda ang laman ng ating mga luya at malalaki. Ito nga pala ang ating tanim na luya dito, ito ay nasa 5 months na, Ito ay mayroon na rin tong laman kung ito ay gugustuhin natin na gamitin natin. Dahil ito nga ating ginawa, dahil nga sa tigas ng lupa natin dito kapag tag-araw, talagang mahina ang laman kapag ganun pala na matigas ang lupa. Hindi masyado nakakapilo ang kanyang mga ugat pati ang kanyang laman. Kaya ang nangyayari, maglaman man ay maliliit at hindi masyadong nagkakalat ang kanyang mga suhi, dahil sa hirap na bumaon ang kanyang ugat pati yung laman. Kaya itong ang paraan nating ginawa, talagang nilagyan natin ng ipa dahil dito sa amin ay marami naman ipa. Siguro kahit kung walang ipa naman sa inyong lugar, pwede natin lagyan ng mga bulok ng mga dahon ng mga punong kahoy o saging para maging, dahil ang luya guys kapag itinanim natin to sa lupa, kapag pinatungan natin gaya nitong ipa, ito ay lumalabas ang kanyang lupa ay ang kanyang laman. Hindi siya talaga bumabaon ang laman sa pinakalupa dahil naghahanap siya ng kung ano yung ikalalaki ng kanyang laman. Naghahanap siya na para mabilis na lumaki ang kanyang laman, talagang umiibabaw ang kanyang laman dahil hindi nga ito pwede sa matitigas na lupa gaya dito sa amin. Kaya ito nga ang ating paraan na ginawa, nilagyan natin ang ating tanim na luya na ipa para ito nga pakita natin sa inyo. Ayan. Yan, yung lamang guys ay talagang umiibabaw sa ipa, Ibig sabihin, hindi siya umiilalim sa lupa dahil naghahanap talaga ng comfortable ang laman ng luya para lalong dumami sila, Ayan. Yan, kung makikita nyo nga ay marami na siyang laman sa ilalim. Yan, mga nag-uusbungan ng mga suhi. Ibig sabihin, yan ang magiging laman niya, Pag maraming suhi, maraming laman ang ilalabas ng ating luya. At talagang malalaki rin ang kanyang laman, Yan. Ito guys, yung luyang ito yung dating itinanim natin sa sako at sa mga sirang timba dahil ito nga nang nagtry nga datin magtanim tayo dito sa sa ating lupa, talagang matigas, ay hindi maganda yung laman niya. Kaya ganito lang guys ang gawin nyo kapag tayo ay mayroong taniman sa ating bakuran. Kung matigas ang ating lupa, ganito lang guys ang gawin natin, kahit yung mga pinagtistisan ng kahoy o kusot, pwede nating ilagay dito. Ito nga yung ginawa din natin, dahil ito ay kapag nabulok to, magsisilbi pa rin to ng pangpataba sa kanila. Kaya ang nangyayari, talagang malalaki ang laman at dumadami talaga ang kanyang mga suhi. Yan, ito nga 5 months pa lang to, pero ang kanyang suhi ay madami na. Ang luya guys,
mula lang itanim, pwede natin tong anihin na 6 months. Pero medyo mura pa ang kanyang laman ano. Pero kung patitigasin pa natin, mga mula lang itanim, mga 9 months, yan. Matigas na siya ang kanyang laman. Pero ako, kung nag-aani ako nito, ang ginagawa natin lang, inaantay natin na malanta ang mga punong to. Talagang parang siguradong matigas na ang kanyang laman. Dahil kapag inani natin ng medyo mura pa, medyo malambot pa ang kanyang laman. Depende naman kasi sa gusto ng customer natin. Mayroon kasing yung ibang mga customer na medyo malambot pa ang laman ng luya na kanyang ginagamit. Kaya kung pasimilyahin naman ang gagawin natin, kailangan natin na malanta itong pinakapuno ng luya para talagang tumigas ang kanyang laman ano, para magawa na naman tayo ng panibagong similya. At mabilis tumubo kapag matigas talaga ang laman ng luya natin kung magagawa tayo ng similya. Pero kung mga pangsahog lang naman sa ating mga lutuin, mga 6 months, pwede natin itong anihin, lalo na kapag mahal ang luya. Gaya ngayon, talagang napakamahal ng luya ngayon, pati gulay ano. Kaya kung tutusin, dapat jackpot tayo sa ating luya. Kaya lang medyo ang tanim natin sa ngayon ay medyo pang sarili lang nga natin to ano. Medyo itong ang tanim natin, medyo marami na rin to. Kaya ang gagawin natin dito, pararamihan pa natin to ano, yung ating tanim na luya. Ito ay gagawin natin ng similya yung iba nito para lalo silang dumami. Ito ay nagsimula lang ako nito sa ilang sako, pero sa ngayon ay marami na tayong tanim. Dahil ang luya ay talagang halos triple o higit pa ang nilalaman nito sa isang kaparanggot na itatanim natin dito. Ito ang kagandahan sa ating luya ano. Ayan, sana'y nakapagbigay na naman tayo ng kaalaman sa inyo. At maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ang Pamalas TV. Bye-bye!